Ayaw masipag, magarabi po sa ating lahat. So sir, kasi masipag yung nakakalungkot na balita sa mga content creator po dito mga kasipag, goodbye sa pagbabloging na ba mga kasipag? Goodbye na ba sa paggawa ng content? Mga kasipag, panoorin nyo po ito, lalo yung mga content creator dito na baguhan at sa mga nagko-content na nasa labas, food vlogging, nature vlogging mga kasipag, panoorin nyo po to at ibang mga nagko-content basta nasa labas po masipag na marami po mga strangers na sasama po doon sa mga content nyo. So panoorin nyo po itong GMA News, yung kanilang ulat or article po nila mga kasipag. Ito'y talaga nakakalungkot po mga kasipag as a mga content creator. So dito po, pakinggan at panoorin po natin. Ayon sa ulat ng GMA News, kung monetized na ang channel mo, required ka na ring magparehistro sa NPC. Para na rin itong negosyo, may proseso, may dokumento. Kung maliit ka pang creator o nagsisimula pa lang, baka medyo nakaka-pressure ito. Pero syempre, may dahilan din kung bakit ito ipinatupad. Para ito sa privacy ng lahat. Kasi, di ba ang dami na talagang videos ngayon na basta na lang in-upload kahit may ibang taong walang kaalam-alam na nakunan pala sila. So, ito po yun mga kasipag, So, na-share po sa isang content creator na doon sa GMA News na basakaling maisatupad na ito mga kasipag. So, maganda din naman talaga ito sa mga bilang respeto lang po sa mga stranger na tao na hindi natin kilala kung sino-sino man yung mga tao na nasasama natin sa video. Ito, naranasan ko ito mga kasipag yan. Nakapag-content ako na kahit friends ko siya, kilala ko siya. So, ayaw niya pala na masama doon sa content. Ayan, so galit na galit siya sa akin. Ayaw ko nang napapublish ako. So, syempre, dinilit ko na rin agad kasi bilang isang respeto po. Paano na lang pag nandun ka sa ibang lugar mga kasipag, So, nagko-content ka dyan, yung mga food vlogging, ayan, So, nagbablog nature vlogging, o yung mga tourist spot na pwedeng pag-vlogan. Then, nakikita po yung ibang tao. So, mga strangers na tao na hindi natin kilala, o malay nyo po, may mga kabit na kasama na mahuli sila. So, kinakailangan pa rin talaga na magpaalam po pag mayroong mga tao. So, napaka-hassle pag gano'n, Kasi iba-blurred mo, ayan, pwedeng i-remove sa edit, Kinakailangan talaga na hindi sila makikita. So, kinakailangan ipaalam mo kung okay lang ba na makita sila doon sa content mo. So, kinakailangan pa alam mo, napaka-hassle, napakahirap. So, yan yung sinasabi ng ibang mga content creator na nalulungkot sila, Kasi talagang hindi na talaga sila makakilos ng maluwag, Kasi karamihan pa naman ng video, meron talaga makikita masasagap masasali na ibang tao, mga strangers sa tao. So, kinakailangan mo talaga ng pag-i-edit dyan or magpaliwanag ka na pwede bang sama sila nandun sa content mo. So, hassle pag gano'n, pero kung okay lang naman, so hindi ka na masyadong mag-edit, magre-remove o magbe-blur dyan sa mga tao pa. Kasi, lalo na pag nature yon, so magandang view, tas mayroong tao na daan, so masasama yung nature, yung background na maganda na pinagkukontentan mo na ma-blur doon. Kasi nandun din yun sa likuran ng tao So, hassle yun pag gano'n. Kaya, yung iba naman, yung mga content creator, goodbye vlogging na ba? So, pag once na may isabatas talaga yan, Kahit naman di pa na isabatas yan, kasi pag kinakailangan pa rin talaga yung ganyan na for privacy lang po sa mga kapwa nating mga tao, So, respeto lang din. Kaya, kagaya sa akin na experience ko yan So, hassle naman, pero hindi kasi, walang challenge pag ganun talaga, Parang yung walang kaano yung content mo pag once naka-blurred, ang daming parang tinataguhin na hide, So, mas challenging kasi na meron ding mga talagang thrill pag merong mga stranger na tao na sasali doon and then gaya na lang na mga issue na away-away. So, nakapag-content ka. So, kinakailangan mo pa bang magpaalam doon? Malay mo, ikaw magiging witness doon. O yun yung patunay mo na ebidensya, di ba? So, nakapag-video ka sa ganong mga senaryong na yung mga away-away dyan. Di ba? Mga senaryo na nagkaka-disgrasya. Di ba? Kinakailangan pa may paalam na nasugatan na yung tao. Di ba? Paalam mo na okay lang ba i-upload ko to, ganun, okay lang ba yung pagtulong mo, okay lang ba i-upload ko to, So, sa ngayon pa naman, pera-pera. Huwag mo ko isama dyan sa content na yan. Maliban na lang, Good Samaritan ka, isama mo ko pag may bayad na pera. yung iba kasi na ginagawang content, yung iba, yung hindi nila alam na nabibidyohan na pala sila, din na-upload na ba viral. So, gaya nung isang content creator na rider,
na isang pulis na nai-content niya kasi ang daming violation. Sila yung taga-tupad and then taga-suway sa mga rider. Then nakita naman ng isang rider na yung pulis na yun nagmamotor na walang walang helmet, din yung suot hindi talaga proper, din nagsi-cellphone na ba nagda-drive sa motor. So nai-content yun na hindi naka-blurred. So delikado yung pagka-ganong senaryo kasi kailangan mo ipaalam yung ganon. Pero yung senaryo na yun in-upload kasi nga awareness lang ba kasi nga sinuway daw sila, pero bakit yung nagasatupad nito hindi naman nagiging halimbawa yung mga pulis. Bakit yun yung kumbaga for awareness lang nila, pagkakaalam nila for awareness, pero hindi pala, no, ikakasama din yun. Kailangan ipaalam mo pa rin, no, kahit alam mo na hindi nasunod din yung pulis, paalam mo rin yung pang privacy, baka matanggal pa siya, mabas pa kasi through social media pa naman yan, o baka naman tirahin ka, barilin ka doon dahil ba't ka nagpo-post ng ganun. So mahirap yun, pulis pa naman, no? So meron ako nagkitang ganong content. Kinakailangan talaga natin dito respeto din, privacy din sa mga kapwa natin tao, no? Kasi meron mga tao na hindi talaga nila gusto na mapapublish sila, lalo pag mayroong ginagawang kalokohan, yung kabit na nakikita na lang na may ibang kasama, baka mahuli pa sila. So meron namang ibang tao na natutuwa na, uy, kasama ka doon, sikat ka na doon, di ba? So pag once na ikaw i-monetize masipag, kinakailangan pa register daw sa NPC, no, mga kasipag, hassle, sobrang hassle, parang negosyo na rin din. Ganoon naman talaga mga kasipag, ang dami kasing kumikita na malaki, ang nababawasan lang, hindi nagpaparehistro na, then yun lang, ang binabawasan for tax lang po, no. So kumikita na yung iba ng halos milyon-milyon pero walang rehistrong nangyayari kasi nga itong Sokmed para talaga tong business. Same talaga to, halos, no? So yung mga produkto mo dito ay yung servisyo mo na sa mga content mo para kumita ka. So yan po masipag na share ko, no, na asa mga content creator, sana, no, mag-ingat din po tayo sa paggawa ng content natin. Napaka-hassle pagka ganito ang gagawin natin, masipag na magpaalam ka pa doon sa tao, strangers na hindi mo kakilala dahil nasagap sa content mo. Lalo na sa mga food vlogger, yung mga nature trip, ayan, no? So, at iba pa po, mga pagra-rides, no? Hassle yan pag gano'n, nakaka-blurred ng walang challenge. Sana po masipag, ako po si Chris TV. Sana po meron kang natindihan at natutunan sa video. At sana po katulong. At kung nagustuhan ko yung video masipag, pa-support lang po sa ating YouTube channel, Chris TV po. Pa-subscribe lang po kung hindi ka pa na-subscribe. At sama na po ang ating kasipag vlog po, masipag. At kung meron ka sa susunod katanungan magkasipag, mag-comment down below sa baba para nabasa ko yan sa sugulit ko yan at magagawan po natin ng content video yan hanggang sa ating mga katuloy po kalimutan mag-like and share. Mga sipag, maraming sa panonood. Have a nice day and God bless.